Tatlong makasariling anak ang gumawa ng isang malupit na desisyon. Pinili nilang iwanan ang kanilang matatandang magulang magpakailanman. Naiwan sina Lucia at Ricardo sa isang madilim at walang taong daan, nasa ilalim ng matinding sikat ng araw at walang sino mang tutulong sa kanila. Hindi na namin kayang alagaan pa kayo, sabi ng isa bago sumakay sa isang makintab na itim na Mercedes at tuluyang naglaho sa kalsada. Hindi nila alam na nilalayo nila ang kanilang sarili sa isang lihim na kayamanan, 20 milyong reais. Kinabukasan, nagising si Lucia na may pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit sa katawan. Sa 70 taon niyang pamumuhay, alam na niya ang pagkakaiba. Ito ang uri ng sakit na umaabot hanggang kaluluwa. Ang uri ng kirot na mararamdaman mo kapag alam mong hindi ka na nais manatili sa lugar na dapat ay tahanan mo. Tahimik ang bahay, ngunit hindi ito payapang katahimikan. Mabigat ito, puno ng tensyon at mga salitang hindi kailanman binigkas. Natutulog pa si Ricardo sa tabi niya. Mabagal at hirap ang kanyang paghinga gaya ng dati dahil sa edad at mga problemang sa puso na matagal na niyang dinadala. Tahimik siyang tumingin sa kanya, pinagmamasdan ang malalim na guhit sa mukha nito, mga bakas ng isang buhay na puno ng trabaho, mga gabing walang tulog habang inaalagaan ang mga anak at tapang ng ngumiti sa kabila ng mga pagsubok. Paano tayo nauwi rito, mahal ko? Mahinang tanong ni Lucia habang hinahaplos ang kanyang ubaning buhok. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat hakbang ay laban sa kirot ng kanyang mga kasukasuan. Pumunta siya sa kusina upang maghanda ng agahan tulad ng dati, kahit alam niyang haharapin lang niya ang reklamo at hindi pag-apruba. Ma, nasasayang ka na naman ng pagkain? Lumabas si Sylvia sa pintuan, nakasuot pa ng roba, malamig ang ekspresyon. Bakit ka nagprito ng napakaraming itlog? Akala mo ba mayaman tayo? Muling sumakit ang dibdib ni Lucia. 3 itlog lang ito para sa 4 na tao. Paano naman yan magiging sayang? Inisip ko lang na gusto mong kumain bago pumasok sa trabaho. Mahinang sabi ni Lucia, pilit na kalmado. Sa labas ako kumakain. Mas mura kaysa sa pagpapakain sa inyo araw-araw. Walang sabi-sabi, ibinagsak ni Sylvia sa mesa ang isang tumpok ng mga bayarin sa ospital. Tingnan mo to! 500 reais na naman para sa gamot ni Papa. 500, ma! Halos kalahati na yon ang gastos ko sa isang buwan. Tinitigan ni Lucia ang mga resibo, parang tinuturo siya ng mga iyon. Bawat pagbisita sa doktor, bawat tableta, bawat pagsusuri, lahat ay naging dahilan ng pagtatalo. Hindi na sila magulang sa paningin ng kanilang mga anak. Pabigat na lamang sila, isang responsibilidad na ayaw nang akuin. Sylvia, anak, sabi ng doktor kailangan ni Papa ang mga gamot na yon para manatiling matatag ang puso niya. Kailangan? Mariing sagot ni Sylvia, puno ng pait ang tinig. Alam mo kung ano talaga ang kailangan, ma? Yung mabayaran ko ang sarili kong mga bayarin sa halip na tustusan ng 2 taong walang ambag sa bahay na ito. Parang matalim na bubog ang bawat salita ni Sylvia na tumama sa dibdib ni Lucia. Walang ambag. Ganito na ba talaga ang tingin ng anak niya sa kanya ngayon? Ang babaeng nagpalaki ng 3 anak, nagtahi ng kanilang mga damit sa kamay, nagluto sa araw-araw, nagbantay sa gitna ng lagnat at iyak, at naglaba sa hirap ng buhay. Ngayon ay isa na lang walang silbing bibig na kailangang pakainin. Pumasok si Ricardo sa kusina, medyo hilo dahil sa gamot sa alta presyon. Kita pa ang bakas ng unan sa kanyang pisngi at malinaw sa kanyang mga mata na narinig niya ang lahat. Magandang umaga, anak, bati niya kay Sylvia. Pinilit na ngumiti tulad ng lagi. Sinusubukang panatilihin ang kapayapaan kahit gumuho na ang kanilang mundo. Hindi sumagot si Sylvia. Kumuha lamang siya ng tinapay, nilagyan ng kaunting margarina at umalis habang nginunguya ito ng mariin. Bawat kagat ay tila protesta laban sa presensya ng kanyang mga magulang. Inabot ni Lucia ang tasa ng kape kay Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't may ilang patak na tumulo sa platito.
Umupo sila sa mesa, tahimik na kumakain, parehong nalulunod sa sariling iniisip. Hindi niya sinasadya yung sinabi niya, mahinang wika ni Ricardo kahit may halong pagdududa ang kanyang tinig. Sinasadya niya, mahal ko, at tama siya. Nakatitig si Lucia sa kanyang pinggan. Pabigat na lang tayo sa kanila. Huwag mong sabihin yan, Lucia. Pero totoo, Ricardo, tingnan mo tayo, takot magbukas ng isang ilaw, takot kumain ng dagdag na itlog, takot lang mabuhay. Nabasag ang katahimikan ng bumukas ang pinto. Kadarating lang ni Sergio mula sa night shift sa pabrika, puno ng grasa ang kanyang uniforme at pagod na pagod ang mukha. Pumasok siya sa kusina. Tumingin sa kanyang mga magulang at malalim na napabuntong hininga, tila naghahanda para sa isa na namang mahirap na usapan. Pakailangan nating mag-usap, sabi niya. Malamig at formal ang tono, malayo sa dating batang si Sergio na inaalalayan ni Lucia tuwing may bangungot. Siyempre anak, ano yon? Mahina ang tanong ni Ricardo. Umupo si Sergio at hinaplos ang kanyang sentido. Hindi na pwedeng ganito palagi. Tama si Sylvia, masyado nang mabigat ang gastos sa gamot mo. Nalulunod na kami. Bumagsak ang puso ni Lucia. Si Sergio na dating kalmado at mapagpatawad, ngayon ay laban na rin sa kanila. Baka pwede nating kausapin ng doktor. Mahinang mungkahi ni Ricardo. Hanapin ng mas murang gamot? Hindi lang gamot pa, matigas na sabi ni Sergio. Lahat, pagkain, kuryente, tubig, hindi na kaya ng bahay na to ang 5 matatandang nakatira dito. 5 matatanda, paulit-ulit yon sa isip ni Lucia. Kailan pa sila tumigil na tawaging mama at papa at naging 2 pang matanda na lang na nakikigamit ng espasyo. May napag-uusapan na kaming solusyon, patuloy ni Sergio, iwas ang tingin sa mga magulang. Baka mas mabuti ito para sa lahat. Anong klaseng solusyon? Tanong ni Lucia kahit may kaba na sa dibdib. May lugar, bahay para sa matatanda. Maganda, malinis, tahimik, may maayos na gamutan. May mga kaedad ninyo roon na pwedeng makausap. Gusto niyong ipadala kami sa home for the aged? Mahina at halos hindi marinig na tanong ni Ricardo. Hindi naman ganun pa, sagot ni Sergio. Pagkakataon lang ito para mabuhay kayo ng mas maginhawa, nang walang ganitong tensyon. Napuno ng luha ang mga mata ni Lucia. Sergio, itinayo ng tatay mo ang bahay na ito gamit ang sariling kamay. Bawat pader, bawat ladrilyo, dala ang kwento ng pamilya natin. Mapakiusap, huwag mo nang palalain. Alam mo namang sobrang hirap na ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mateo sa pintuan, nakapajama pa kahit halos tanghali na. 3 taon at 2 taon na siya, pero nakatira pa rin sa mga magulang. Tila bisita sa sariling tahanan, reklamo ang alam. Pinag-uusapan niyo bang ipapadala sila? Tanong niya habang humihikab at iniunat ang mga braso. Sa wakas, hindi na naman ako nakatulog kagabi dahil sa ubo ni Papa at si Mama bangon ng bangon para umihi. Nakakapagod. Sinubukan ni Sergio na sumagot pero halatang wala siyang paninindigan. Hindi naman talaga yon home for the aged. Kung ano man ang tawag mo, pareho lang, sabat ni Mateo. Ang mahalaga matapos na to. Ayaw na ngang dumalaw ng girlfriend ko dito, sabi niya. Nakakailang daw na laging nandyan sila. Parang tinamaan ng suntok sa dibdib si Lucia. Hindi na kanais-nais. Ang mismong presensya nila ay nakakainis sa iba. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. Bawat galaw ay may kasamang kirot. Lalabas lang ako sandali, mahina niyang sabi. Alam ni Lucia kung ano ang ibig sabihin yon. Kailangan niyang lumayo sandali, maglabas ng bigat ng damdamin, malayo sa masasakit na salita ng mga anak. Lagi siyang ganun, tinatago ang sakit para hindi maramdaman ng iba. Ma, sabi ni Sergio sa mas mahinahong tono, hindi namin gustong saktan ka. Mahirap lang talaga ngayon. Para sa lahat, tinitigan ni Lucia ang anak. Naalala niya kung gaano siya noon ipinagmamalaki ang unang nagkaroon ng trabaho, ang batang minsang nangakong aalagaan sila pagtanda. Nasaan na ang batang iyon? Naiintindihan ko, mahinang tugon ni Lucia.
May kanya-kanya kayong buhay, may mga responsibilidad kayo. Ibig sabihin, pumapayag ka? Tanong ni Sergio. Hindi agad sumagot si Lucia. Tumingin siya sa bintana at nakita si Ricardo na nakatayo sa hardin, na siya mismo ang nagtanim. Nakatitig ito sa mga kamatis, nakayuko ng bahagya. Hindi lang dahil sa edad, kundi sa bigat ng lungkot. Pag-uusapan namin, sabi niya sa wakas, kailangan naming mag-isip. Huwag niyong patagalin, sabat ni Sylvia, nakabihis na at handa ng umalis. May appointment na ako bukas, mas mabuting matapos na agad ito. Pinanood ni Lucia ang bawat isa sa kanila. Si Sergio na pumasok sa kwarto, si Sylvia papunta sa trabaho, at si Mateo na palabas na naman para makipag-inuman sa mga kaibigan. Ang katahimikang bumalik sa bahay ay iba na ngayon. Hindi na ito payapa. Malamig ito, tiyak, parang alingaw-ngaw ng mga taong tuluyan ng lumalayo. Lumabas siya sa hardin at nakita si Ricardo na nakaupo sa lumang bangkong gawa niya. Noong bata pa ang mga apo at tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Narinig mo lahat? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa harap. Narinig ko, sagot ni Lucia. 50 taon na tayong magkasama, Lucia. Pinalaki natin ang 3 anak. Ibinigay natin ang lahat. Alam ko, mahina niyang tugon. Sa tingin mo may nagawa ba tayong mali? Umupo siya sa tabi ni Ricardo at hinawakan ng magaspang pagod nitong kamay. Ibinigay natin ang lahat, Ricardo. Oras, trabaho, pag-ibig. Ngayon, problema na lang tayo sa paningin nila. Tahimik silang magkahawak kamay, pinagmamasdan ang hardin na binuo nila ng buong puso. Ang mga bulaklak ni Lucia, mga halamang pampalasa at mga punong inalagaan ni Ricardo, parang wala na itong halaga, malapit na nilang iwan ang lahat. Lucia, mahina ang tinig ni Ricardo, kapag pumunta tayo sa lugar na yon, katapusan na natin. Bahagya siyang tumango. Alam nilang pareho kung ano ang ibig sabihin niyon. Marami na silang kilalang pinadala sa ganong lugar at hindi na tumagal. Hindi dahil sa pang-aabuso, kundi dahil sumuko ang puso. Basta magkasama tayo, mahinang sagot ni Lucia. Mahigpit na hinawakan ang kamay niya, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, tila may magbabago. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niyang nag-iba ang hangin. May paparating na hindi niya nakikita. Sa lumang pitaka ni Ricardo, sa likod ng mga kupas na litrato ng kanilang mga anak noong mas masaya pa ang buhay, may isang dilaw na sobre na hindi man lang niya alam na nandoon. Matagal na pala itong dumating. Inilagay lang ni Lucia sa taguan. Akala niya isa lang itong patalastas, kaya hindi na niya pinansin. Ngunit kumikilos ang tadhana sa sarili nitong paraan. At minsan, dumarating ang hustisya sa oras na hindi inaasahan, galing sa mga lugar na hindi mo iisipin. 3 linggo na ang lumipas mula nung araw na yon sa kusina at lalong naging mabigat ang buhay sa loob ng bahay. Bawat umaga, nagigising si Lucia na may mahigpit na buhol sa sikmura, parang alam ng katawan niya na may masamang mangyayari. Halos hindi na kumakain si Ricardo at hindi lang dahil sa gamot. Lalo pang lumayo ang mga anak nila. Wala nang bati, wala nang sabayang pagkain, wala nang init ng pamilya para silang mga bisita sa isang hotel na ayaw nilang tirhan. At ang mga magulang, tinatrato na lang na pabigat na dapat alisin. Umagang iyon, habang nagsasampay si Lucia sa labahan, narinig niya ang mahinang boses mula sa sala. Kilala niya agad ang tono, parehong tono ng mga anak niya noong bata pa kapag may binabalak na kalokohan. Ngayon, ang binabalak ay laban sa kanya at kay Ricardo. Desidido na tayo, mahinang sabi ni Sylvia, malamig ang tinig. Naayos na ni Sergio ang lahat sa home. Darating sila ngayong hapon. Napatigil si Lucia sa kinatatayuan. Ngayong hapon, wala man lang paalam. Paano kung tumanggi sila? Tanong ni Mateo ng tamad. Kita ni Lucia sa isip ang nakangising mukha ng anak. Hindi sila tatanggi, sagot ni Sergio, matigas ang boses. Sinabihan mo ba silang pansamantala lang ito? Tanong ni Sylvia, bahagyang nag-alinlangan. Bakit pa?
Malamig na tugon ni Sergio. Napatawa si Mateo ng mapakla. Wala namang umaalis sa ganung lugar, hindi ba? Parang gumuho ang mundo ni Lucia. Kumapit siya sa washing machine para hindi matumba. Pinag-uusapan nilang itapon ang sariling mga magulang na parang lumang gamit na walang silbi. Sasabihin nating pansamantala lang, kalmadong sabi ni Sergio. Pag nandoon na sila, masasanay din sila. Ang bahay? Tanong ni Sylvia. Sa wakas, magkakaroon tayo ng maayos na espasyo, tugon ni Sergio. May plano na ako, dagdag ni Mateo na may sigla. Gagawin kong opisina ang kwarto nila. Matagal ko na yung gusto. Tinakpan ni Lucia ang bibig niya ng nanginginig na kamay para pigilan ang pagiyak. Ang kwartong pinagsaluhan nila ni Ricardo sa loob ng kalahating siglo, kung saan nila pinangarap, naghirap at nagmahal, magiging opisina lang ng anak na ni minsan hindi nagtapos ng isang araw na trabaho. Pag dumating sila, dapat magkakasama tayo, mariing sabi ni Sergio. Kailangang magmukhang ginagawa natin to dahil sa pag-aalaga. Dahil sa pag-ibig, sarkastikong ulit ni Sylvia. Sige, magpanggap tayong malungkot, sabihing mabigat din sa atin at mangakong bibisita. Bibisita? Tanong ni Mateo, nagulat. Napatawa si Sergio. Siyempre hindi, pero hindi naman nila kailangang malaman yon. Mabilis na lumabas si Lucia sa labahan, halos hindi makahinga sa bigat ng dibdib. Sa hardin, dinidiligan ni Ricardo ang mga tanim na kamatis, malalim ang iniisip. Ricardo, mahinang tawag niya, mahigpit na hinawakan ng braso nito. Lumingon si Ricardo, nag-aalala sa takot sa mga mata ng asawa. Anong nangyari? Darating sila ngayong hapon, nanginginig ang boses ni Lucia. Nabitawan ni Ricardo ang hose, tumilamsik ang tubig sa lupang matagal niyang inalagaan. Anong sinasabi mo? Isinalaysay ni Lucia ang lahat ng narinig niya. Bawat salita, bawat malamig na desisyon. Namutla si Ricardo. Ni hindi man lang nila sinabi sa atin, garalgal niyang bulong. Ricardo, sumuko na sila sa atin, tuluyan na. Nagyakap silang mahigpit sa gitna ng hardin, umiiyak na parang dalawang kaluluwang nawala ang lahat. 50 taon ng pagsasama, 3 anak na pinalaki ng may pagmamahal, isang buong buhay ng sakripisyo, at ganito lang pala matatapos. 1 oras ang lumipas, nasa kwarto na si Lucia, tahimik na nag-iimpake ng mga damit sa lumang maleta nang dumating si Sylvia sa pintuan. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya sumagot, patuloy lang siyang nagtutupi, walang ekspresyon sa mukha. Giit ni Sylvia, lumapit ng bahagya. Dumating na yung mga taga-home, sabi niya. Narito na sila para sunduin kayo. Alam ko, mahinang sagot ni Lucia. Hindi inaalis ang tingin sa mga damit. Paano mong nalaman? Tanong ni Sylvia. Narinig ko kayo, malamig na tugon ni Lucia. Narinig ko ang lahat. Sa loob ng isang iglap, sumilay ang hiya sa mukha ni Sylvia. Napayuko siya, nilaro ang mga daliri at napabuntong hininga. Pero nang muli niyang itinaas ang ulo, matigas na muli ang kanyang mukha, malayo, determinado. Kung ganon, naiintindihan mong para ito sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti niyo, mahinahong tugon ni Lucia. Para sa amin, ang pinakamabuti ay manatili sa bahay na itinayo namin ng sarili naming kamay. Mapakiusap, huwag mo nang palalain. Naghihintay na sila sa ibaba. Sa wakas, itinaas ni Lucia ang kanyang paningin. Nakatayo si Sylvia sa pintuan. Maayos ang bihis, perpekto ang buhok, pulido ang mga kuko, walang bahid ang mukha. Mas mukha siyang tagapamahala na magtatanggal ng empleyado kaysa anak na nakikiusap sa ina. Sylvia, mabagal na simula ni Lucia, mababa ngunit mabigat ang tinig. Naaalala mo ba, noong 5 taong gulang ka pa lang at nagka-pneumonia ka? Naaalala mo bang 2 linggo akong hindi natulog, binabantayan ka, nagdarasal na makaligtas ka? Matagal na yon, mahina ang sagot ni Sylvia. Naaalala mo ba nung nabali ang braso ni Sergio at ibinenta ko ang singsing ko sa kasal para lang may pambayad sa ospital dahil wala tayong pera? Iwinaksi ni Sylvia ang tingin. Iba yon.
At noong nawalan ng trabaho si Mateo at kalahating taon walang makuha, naalala mo bang hinati natin ang kakaunti nating pagkain para hindi siya magutom? Matama na. Hindi pa. Tumayo si Lucia at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ni Sylvia ang dating alab sa mga mata ng kanyang ina. Dahil ngayong kami naman ang nangangailangan, tinrato niyo kami na parang wala kaming halaga. Hindi yan totoo, depensibong sagot ni Sylvia. Ginagawa lang namin ang nararapat. Ang nararapat para kanino, Sylvia? Bago pa siya makasagot, lumitaw si Sergio sa pintuan. Nandito na sila. Iwas ang tingin. Yung mga taga-home, kailangan nilang umalis agad. Tiningnan ni Lucia ang dalawa niyang anak, matatanda na pero hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Si Sylvia patuloy na kumakatok ng daliri sa pinto sa pagkainip. Si Sergio nakatingin sa sahig tahimik. At nasaan si Mateo? Tanong ni Lucia. May pinuntahan lang, palusot ni Sergio. Halatang kasinungalingan. Siyempre wala siya. Wala siyang tapang na humarap. Kukunin ko na si Ricardo, sabi ni Lucia, isinara ang maleta. Ang matinis na tunog ng pagkakaklik ay parang hudyat ng katapusan ng isang kwento. Sa sala, nakaupo si Ricardo sa silya, nakayuko, parang taong naghihintay ng hatol na alam na niyang darating. Dalawang babaeng nakauniporme ang nakatayo sa tabi niya, nakangiti pero walang buhay ang mga mata. Mr. Ricardo, masiglang sabi ng isa, magugustuhan niyo ang lugar namin. May magandang hardin, maraming makakasama at mahusay na gamutan. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay, tahimik na nagdurusa. Hindi po maganda ang pakiramdam niya. Mabilis na paliwanag ni Sergio. Medyo nalilito na kasi siya nitong mga araw. Bumaba si Lucia sa hagdan at nakita ang tagpo, ang asawa niyang tinrato na parang pabigat, ang mga anak niyang tila mga estranghero at dalawang banyagang nagpapanggap na mabait. Tara na, Ricardo, mahinang sabi niya, iniabot ang kamay. Mukhang hindi na tayo malugod na tinatanggap dito. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Sylvia, pilit pinatamis ang tinig. Mahal ka namin, alam mo yan. Huminto si Lucia at hinarap sila sa huling pagkakataon. Si Sergio, nakayuko pa rin. Si Sylvia, pilit na nagpapakitang malungkot, ngunit hungkag ang ekspresyon. At si Mateo, tulad ng dati, duwag, hindi sumipot. Kung talagang mahal niyo kami, matatag na sabi ni Lucia, hindi niyo hahayaang umabot sa ganito. Kung mahal mo rin kami, kinausap mo sana kami bago pa ito ayusin, sagot ni Sergio, nanginginig ang tinig. Kinausap ko na kayo ngayon, tugon ni Lucia. Hindi, mas mariin niyang sabi, tinitigan ito sa mata. Hindi kayo nakikipag-usap, nagpaparusa kayo. Hindi ito usapan, ito ay pagpapaalis. Umubo ng marahan ang isa sa mga tagapaghatid. Pasensya na po, pero may iba pa kaming pupuntahan ngayon. Hinawakan ni Lucia nang mahigpit ang nanginginig na kamay ni Ricardo. Ramdam niya ang takot sa bawat pintig. Sige, mahina niyang sabi, tara na. Ang paglalakad papunta sa van ay parang walang katapusan. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa bangketang nililinis niya noon araw-araw. Bawat tingin sa hardin ay paalala ng pagmamahal ni Ricardo sa bawat tanim. Bawat hinga ay may halong amoy ng bahay na sila mismo ang nagtayo at minahal. Mula sa mga bintana, pinagmamasdan sila ng mga kapitbahay. Ang ilan malungkot, ang iba usisero. Si Aling Medina, ang kapitbahay sa kabila, ay kumaway ng mahina, may lungkot sa mga mata. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Sumunod sina Sergio at Sylvia sa likuran, suot ang mga mukha ng huwad na dalamhati para lang sa mga tagapaghatid. Babalikan namin kayo sa susunod na linggo. Kasinungalingang sabi ni Sylvia, sabay halik sa pisngi ni Lucia, isang halik na mas parang paso kaysa yakap. Tumawag kami bukas para kamustahin kayo. Dagdag ni Sergio, idinugtong ang isa pang kasinungalingan sa una. Tahimik na sumakay sina Lucia at Ricardo sa van.
Sa bintana, nakita ni Lucia ang mga anak niyang nagmamadaling bumalik sa bahay, sabik na mabura sa isip ang ginawa nilang kasalanan. Lucia, mahinang bulong ni Ricardo, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Paano tayo nauwi rito? Hindi ko alam, mahal ko, marahan niyang sagot. Hindi ko alam. Umandar ang van dumaan sa mga pamilyar na lugar ng kanilang buhay. Ang panaderya kung saan sila bumibili ng mainit na tinapay tuwing umaga, ang botika kung saan sila sabay na naghihintay ng gamot, at ang parke kung saan minsan naglaro ang kanilang mga apo. Bawat kanto ng baryo ay parang pamamaalam. Sa lumang pitaka ni Ricardo, nakatago pa rin sa pagitan ng mga luma at gusot na papel. Naghihintay pa rin ang dilaw na sobre na hindi pa nabubuksan. Sa loob nito ay may bagay na pwedeng nakapagbago ng lahat, ngunit mananatiling lihim hanggang sa huli, nang huli na para sa mga anak na itinapon ang tanging pag-ibig na totoo. Tahimik nang itinatahak ng kapalaran ang landas nito, at kapag dumating ang sandali, hindi ito magiging banayad. 2 linggo na ang lumipas sa Home for the Aged. Nagising si Lucia sa malakas na ubo sa paligid. Ang sabay-sabay na hingal ng 15 matatandang babae sa iisang madilim na silid. Amoy gamot, ihi at disinfectant ang hangin. Amoy na kumakapit sa lahat ng bagay. Nakahiga si Ricardo sa kama sa tabi niya, ngunit mas maliit na siya ngayon, parang unti-unting nilalabas ng buhay ang kanyang kaluluwa. Ang dating mainit at masiglang mga mata ay naging maputla at malayo. Halos hindi na siya nagsasalita, halos hindi na rin kumakain. Bawat araw, tila lalo siyang naglalaho. Ricardo, mahina niyang bulong, inabot ang kamay sa pagitan ng kanilang mga kama. Nakakatulog ka ba? Dahan-dahan niyang ipinihit ang ulo, mahina ang kilos. Napanaginipan ko ang hardin natin, halos pabulong niyang sabi. Dinidiligan ko ang mga kamatis. Napuno ng luha ang mga mata ni Lucia. 2 linggo na ang lumipas, ngunit ni isang tawag, ni isang pagbisita. Wala. Wala mula sa mga anak na nangakong darating. Pumasok si Nurse Josefa, malakas ang palakpak ng mga kamay. Sige na, lahat, oras na ng almusal. Kung hindi tatayo, walang kakain. Tinulungan ni Lucia si Ricardo na bumangon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa pusong nawalan ng pag-asa. Sa kantina, naupo sila sa dati nilang pwesto, kasama si Aling Conceição na umiiyak tuwing umaga, at si Mang Benedito na paulit-ulit na tinatawag ang mga anak na hindi na bumabalik. Sinabi ng anak kong dadalawin niya ako kahapon. Mahinang sabi ni Aling Conceição, hinahalo ang malabnaw na lugaw. Baka nakalimutan niya kung nasaan ako. Nagkatinginan sina Lucia at Ricardo, parehong alam ang katotohanan na hindi kayang aminin ni Aling Conceição. Hindi siya nakalimutan ng anak, hindi lang siya inaalala. Gaya ng napakaraming iba pang iniwan dito at hindi na muling binalikan. Lucia, mahinang sabi ni Ricardo, itinulak palayo ang mangkok ng lugaw. Hindi ko na kayang manatili rito. Alam ko, mahal ko, mahina niyang sagot. Ramdam ko rin. Kung lalabas tayo rito, saan tayo pupunta? Tanong ni Lucia. Ayaw sa atin ng mga anak natin at hindi na atin ang bahay. Tahimik si Ricardo ng ilang sandali, nakatitig sa mesa. Pagkatapos, itinaas niya ang ulo at nakita ni Lucia ang bahagyang lakas na hindi na niya nakita nitong mga huling linggo. Lucia, mahinang sabi ni Ricardo, kung mamamatay rin lang tayo, mas mabuti na sa labas, humihinga ng tunay na hangin, hindi rito nalulunod sa amoy ng pagkabulok. Nakaramdam si Lucia ng panginginig. Hindi iyon takot, parang may muling nabuhay sa loob ng kanyang dibdib. Sigurado ka? Sigurado ako, matatag niyang sagot. Pwede naman tayong umalis kahit kailan, hindi tayo bilanggo. Pero Ricardo, saan tayo pupunta? Kahit saan, sagot niya, basta malayo rito, sa lugar kung saan pwede tayong mamatay ng may dangal. 3 araw ang lumipas. Madaling araw, nakahiga si Lucia, nakatitig sa bitak na kisame ng dormitoryo. Hindi siya nakatulog.
Sa tabi niya, gising din si Ricardo, hindi pantay ang paghinga. Ilang gabi na silang pabulong na nag-uusap parang mga takas, pinaplano ang bawat detalye ng pagtakas nila. Gaya ng dati, nakatulog na ang night nurse sa upuan ng resepsyon bandang 5:00 ng umaga. Ito na ang pagkakataon na hinihintay nila. Ngayon, bulong ni Ricardo, kumilos silang dahan-dahan, matigas ang mga kasukasuan, mabagal bawat galaw. Dinampot ni Lucia ang plastic na bag na may kaunting gamit. Isinuot ni Ricardo ang manipis na lumang Amerikana, tanging proteksyon nila laban sa lamig. Tahimik silang naglakad sa pasilyong amoy alat, amoy lumang hangin at kalungkutan. Pagdaan nila sa front desk, mahimbing na humihilik ang nurse, nakasandal ang ulo sa sandalan. Nakalak ang pinto sa harap, pero matagal nang napapansin ni Ricardo kung paano ito binubuksan tuwing umaga. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi na pangiwi sa mahinang langit-ngit ng bakal. At nang tuluyang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw, parang basbas mula sa langit. Hinawakan ni Lucia ang kamay ni Ricardo, mahigpit, takot na kung bibitaw siya, baka tuluyan itong maglaho. Saan tayo pupunta? Mahinang tanong niya, nanginginig ang tinig. Malayo, simpleng sagot ni Ricardo, hanggat saan tayo dadalhin ng mga paa natin. Naglakad sila sa bitak-bitak na bangketa, dalawang maliliit at marurupok na anino sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mga poste, bitbit ang kanilang buong buhay sa isang lumang plastic na bag. Pagkalipas ng 6 na oras, narating nila ang gilid ng highway. Mataas na ang araw, sinusunog ang kanilang balat at nanginginig na ang mga binti ni Lucia sa pagod, pero tumanggi siyang huminto. Dahil ang paghinto ay pagsuko at hindi pa siya handang sumuko. Bawat ilang hakbang, hinahawakan ni Ricardo ang dibdib, habol hininga. Sumisigaw na ng pahinga ang kanyang puso, pero pilit niyang ipinagpapatuloy, ayaw mag-alala si Lucia. Magpahinga muna tayo, sabi ni Lucia nang mapansing maputla na siya. Umupo sila sa tuyong damo sa gilid ng kalsada. Dumadaan ng mga sasakyan, puno ng mga taong nagmamadali, pauwi sa mga pamilya at tahanang nais pa silang makita. Lucia, mahina niyang sabi, halos hindi marinig, nanghihinayang ka bang umalis tayo? Hindi kailanman, matatag na sagot ni Lucia, hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay niya. Mas pipiliin kong mamatay ng malaya kaysa mabuhay pa ng isang araw sa lugar na yon. Isang truck ang dumaan, malakas ang busina, tinabunan sila ng alikabok. Pinahid ni Lucia ang mga mata at nang tumingin siyang muli kay Ricardo, nakita niyang nahihirapan itong huminga. Malamig ang balat kahit mainit ang araw. Mahal ko, ayos ka lang ba? Pagod lang, sagot niya, pilit na ngumiti. Pero nakita ni Lucia ang katotohanan, ang malamig na pawis, ang nanginginig na mga kamay, ang katahimikang may kasamang kirot. Nagpatuloy sila sa paglalakad, hakbang, bawat isa mas mabigat kaysa sa nauna. Walang katapusang tila ang daan sa harap nila at nagsimulang magtanong si Lucia kung mali ba ang kanilang desisyon. Ngunit nang lumingon siya at makita ang lungsod na unti-unting nawawala sa likuran, alam niyang mas pipiliin niyang maligaw ng kasama si Ricardo kaysa mabihag muli sa lugar ng mga kaluluwang kinalimutan. Tanghaling tapat sa ilalim ng nagbabagang araw. Lucia, hindi ko na kaya. Huminto si Ricardo sa gitna ng kalsada. Nanginginig ang mga binti, maputlang-maputla ang balat. Tila sinusunog sila ng araw, ang init ay humahaplos sa buto. Wala silang pagkain, walang tubig, walang patutunguhan, tanging katahimikan ng kawalan sa paligid. Kaunti na lang, Ricardo, pakiusap ni Lucia. Siguradong may lugar tayong mapagpapahingahan. Pero kahit siya, alam niyang kasinungalingan iyon. Walang kahit ano sa harap nila, puro basag na semento, tuyong damo at kawalan. Dalawang kaluluwang iniwan, naglalakad ng walang patutunguhan, pinabayaan ng mga taong dapat ay nagmahal sa kanila.
Sumandal si Ricardo kay Lucia, buong bigat ng kanyang 78 taong buhay, nakaasa sa marupok niyang katawan. Halos sumuko ang tuhod ni Lucia pero pinilit niyang manatiling matatag. Kailangan niya. Lucia, parang mahihimatay ako. Huwag, mahal ko, huwag ngayon. Kumapit ka, pakiusap niya. Pero ramdam niyang unti-unti nang nawawala si Ricardo, ang bigat ng katawan, ang mapusyaw na labi, ang pusong humihina. Lucia, mahal kita. Mahal din kita, palagi kitang minahal. Doon mismo, sa gitna ng walang lamang kalsada, nagyakap silang dalawa habang pinapaso ng araw ang kanilang mga katawan. Alam ni Lucia, baka iyon na ang huli nilang sandali. Tumingala siya sa malawak at ulap na langit. Panginoon, kung may awa ka pa, pakiusap. Padalhan mo kami ng tulong, pakiusap. Sa katahimikan, unti-unting umalingaw-ngaw ang mahinang ugong. Lumingon siya at nakita ang isang lumang sasakyan na papalapit, isang puting hatchback, kupas at may mga gasgas, dahan-dahang huminto sa tabi nila. Kumuway si Lucia ng buong lakas, gaya ng taong naligtas mula sa dagat. Huminto ang kotse, lumabas ang isang lalaking nasa 30 taon. Simple ang kasuotan, halatang pagod sa trabaho, ngunit mabait ang mukha, ang uri ng kabaitan na hindi naghihintay ng kapalit. Diyos ko, anong ginagawa niyong dalawa rito mag-isa? Mabilis siyang lumapit, agad napansin ang kalagayan ni Ricardo. Pakiusap, iyak ni Lucia, halos maputol ang boses. Ang puso niya, kailangan niya ng tulong. Walang pag-aatubili, sinabi ng lalaki. Halika, dadalhin ko kayo sa ospital ngayon. Tinulungan niyang makasakay si Ricardo sa likuran, saka binuksan ang pinto para kay Lucia na sumakay habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ng asawa. Tahimik na inikot ng lalaki ang sasakyan at nagmadaling bumalik patungo sa pinakamalapit na bayan, palaging sumisilip sa rearview mirror para masigurong gising pa si Ricardo. Paano kayo napunta rito? Tanong niya. Hindi alam ni Lucia kung paano ipapaliwanag na iniwan sila ng sariling mga anak, na tumakas sila mula sa lugar na dapat ay nag-aalaga pero mas parang kulungan. Mahabang kwento, mahinang sagot niya. Hindi mo kailangang sabihin ngayon, banayad na tugon ng lalaki. Ang mahalaga ay matulungan muna kayo. Tiningnan ni Lucia ang lalaki habang nagmamaneho. Magaspang ang mga kamay nito sa trabaho. Ang kanyang kamiseta ay luma ngunit malinis. At sa mga mata niya nakita ni Lucia ang kabutihang halos nakalimutan na niyang umiiral. Ano ang pangalan mo, hiho? Tanong ni Lucia. Daniel, sagot niya. At ikaw? Ako si Lucia. Ito ang asawa ko, si Ricardo. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ngumiti siya. Huwag kayong mag-alala, ligtas na kayo ngayon. At sa hindi maipaliwanag na paraan, naniwala si Lucia. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang marahil hindi pa tuluyang sumusuko ang buhay sa kanila. Sa lumang pitaka ni Ricardo, nakatago pa rin ang dilaw na sobre, nakasingit sa mga gusot na papel, may dalang lihim na magbabago ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging kayamanang mahalaga ay ang kabaitan ng isang estranghero. Minsan, dumarating ang mga anghel sakay ng lumang, maalikabok na sasakyan. 1 linggo ang lumipas sa silid ng ospital. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang mga mata, kumukurap sa liwanag ng puting kisame. Sandali siyang nalito kung nasaan siya. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay nagpapaikot ng sikmura niya. Una niyang inisip, ibinalik ba siya sa nakakatakot na home for the aged? Ngunit nang igalaw niya ang ulo, nakita niyang naroon si Lucia sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Bumalik ka sa akin, mahinang sabi ni Lucia, namamaga ang mga mata sa pag-iyak. Lucia, gaano na ako katagal dito? 1 linggo na, mahal ko, marahan niyang sagot. Nagkaroon ka ng matinding atake sa puso. Sabi ng mga doktor, muntik na talaga. Sinubukang alalahanin ni Ricardo ang lahat. Ang kalsada, ang matinding init, ang sandaling akala niya ay doon na matatapos ang lahat. At pagkatapos, ang estranghero,
isang batang lalaking may mabubuting mata na huminto kahit walang ibang gumawa. "Nasaan na yung lalaking tumulong sa atin?" tanong niya. "Si Daniel?" Ngumiti si Lucia ng bahagya. "Nandito pa rin siya. Hindi siya umalis kahit isang gabi. Doon siya natutulog sa pasilyo." Napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo. Isang hindi kilalang tao ang nagpakita sa kanila ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay ng sarili nilang mga anak. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Daniel. May dalang tasa ng mainit na kape at ngumiti nang makita si Ricardo na gising. "Mr. Ricardo, salamat sa Diyos." Ipinatong niya ang tasa sa mesa at lumapit. "Kumusta po ang pakiramdam ninyo?" "Buhay pa," mahinang sabi ni Ricardo, "dahil sa awa ng Diyos." Ngumiti si Daniel, mahiyain. "Huwag ninyo akong pasalamatan. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sino." Nagkatinginan sina Lucia at Ricardo. "Hindi," mahinang sabi ni Lucia, "hindi lahat gagawin yon. At alam nilang totoo yon dahil hindi yun nagawa ng sarili nilang mga anak." "Daniel," tanong ni Lucia, bahagyang nanginginig ang boses, "bakit mo kami tinulungan? Bakit ka huminto?" Namula ang binata, bahagyang nailang. "Kasi, Doña Lucia, naalala ko po ang mga lolo't lola ko," sabi niya. "Namatay sila nung bata pa ako. Nangako ako sa sarili ko na kung sakaling makakita ako ng matatandang nangangailangan, tutulungan ko sila, gaya ng pag-asang sana may tumulong din sa kanila noon." Hindi niya natapos ang pangungusap, nakayuko sa damdamin. Iniabot ni Ricardo ang kamay at marahang hinawakan ito ni Daniel, parang isang bagay na sagrado. "Anak, paano ka namin mababayaran sa ginawa mo?" "Wala po kayong utang sa akin," mahinang sagot ni Daniel. "Minsan nagtatagpo ang mga tao dahil may dahilan." Makaraan ng 3 araw, handa nang palabasin si Ricardo. Ibinigay ni Dr. La Vega, isang may edad na doktor na may mabait ngunit pagod na mga mata, kay Lucia ang papeles ng discharge. Matindi ang tono nito. "Doña Lucia, mahina na ang puso ng asawa mo. Hindi na niya kakayanin ang kahit anong matinding emosyon o mabigat na gawain." Tumango si Lucia bagaman mabigat ang dibdib. "Doktor," mahinang sabi niya, "wala na po kaming matutuluyan." Sandaling nag-alinlangan ang doktor bago nagsalita sa mababang tinig. "Alam ba ng pamilya ninyo na narito kayo? Matagal na silang tumigil sa pag-aalala." Mapait na sagot ni Lucia. Malalim na napabuntong hininga si Dr. La Vega. Paulit-ulit na niyang nakita ang ganitong sitwasyon. Mga magulang na iniwan, parang lumang kasangkapan na wala ng silbi. "Pakinggan mo ako," mahinahon niyang sabi. "Hindi ko talaga dapat ito sinasabi, pero may social worker dito na may kilalang pamilya. Tumatanggap sila ng matatandang mag-asawang wala nang matutuluyan, mga tapat na tao, may mabubuting puso." Napakurap si Lucia, hindi makapaniwala. "May mga taong ganyan pa rin?" "Meron," sagot ng doktor, bahagyang nakangiti, "at isa na sa kanila ang nakilala mo na." Itinuro niya ang pasilyo kung saan nakita ni Lucia si Daniel na nakikipag-usap sa isang babaeng kulay ginto ang buhok. Nakita niyang ipinapaliwanag nito ang kung ano at maingat na nakikinig ang babae. "Sino siya?" tanong ni Lucia. "Iyan si Sofia, ang asawa niya," sagot ng doktor. "Tinawagan niya kahapon, pero mas mabuting siya na mismo ang magsabi sa iyo." Makalipas ang 1 oras, nakita ni Lucia si Daniel na papalapit kasama ang babae. "Doña Lucia," magiliw na bati ni Daniel, "ito ang asawa ko, si Sofia." Lumapit si Sofia at agad niyakap si Lucia na parang matagal nang kakilala. "Lucia," sabi niya, nanginginig ang tinig sa damdamin, "ikinuwento sa akin ni Daniel ang lahat, kung paano kayo tinrato ng mga anak ninyo, kung paano kayo tumakas sa lugar na yon." Hindi nakapagsalita si Lucia. Totoo ang galit at awa ni Sofia, para bang ang sakit na pinagdaanan nila ay sakit din ng sarili niyang mga magulang. "Kamailan lang," simulang sabi ni Daniel habang hawak ang kamay ng asawa, "marami kaming napag-usapan ni Sofia at may mahalaga kaming gustong itanong sa inyo.
Bumilis ang tibok ng puso ni Lucia. Tutulong ba sila ng pera o may trabahong inaalok? Sana hindi ito awalang. Ayaw niyang maramdaman na kinakaawaan siya. Anong klaseng alok ito? Tanong niya, may alinlangan. Lumuhod si Sofia upang magpantay ang kanilang tingin, taos ang ekspresyon. Lucia, 10 taon na kaming mag-asawa ni Daniel at hindi kami nagkaanak. Palagi naming iniisip ang isang tahanang puno ng pagmamahal. May mga lolo't lola, may mga pinsan, mga tiyuhing nagkukwento. At noong araw na makilala namin kayo sa kalsada, sumabat si Daniel, mainit ang tinig, parang tadhana. Para bang ang mga magulang na hindi namin nakilala ay biglang nasa harap namin. Napaluha si Lucia. Hindi ko maintindihan anong ibig niyong sabihin. Gusto naming tumira kayo sa amin, diretsyong sabi ni Sofia. Maging bahagi ng pamilya namin, maging mga magulang namin na matagal na naming hinahanap. Pero halos wala pa kayong alam tungkol sa amin. Alam na namin ang kailangang malaman, banayad na tugon ni Daniel. Alam naming hindi kayo tinrato ng pamilya ninyo ng may kabaitan at nakikita namin ang kabutihan sa mga puso ninyo. Hindi na napigilan ni Lucia ang luha. Pagkatapos ng lahat ng kalungkutan, pagtanggi at sakit, hindi siya makapaniwalang may ganitong pagkakataon pa. Hindi ito awa, ito ay tahanan, tunay na tahanan ng pag-ibig. Pero paano kung maging pabigat kami? Mahina niyang tanong. Paano kung magkasakit kami o may mangyari? Lucia, mahinahong sabi ni Sofia, hinahaplos ang kanyang mga kamay. Ang pag-ibig ay hindi nagbibilang ng halaga. Kapag tunay kang nagmamalasakit, ang pag-aalaga ay hindi kailanman pabigat. Ito ay kagalakan. 2 linggo ang lumipas. Pagmulat ni Lucia, nasa isang tahimik at maayos na silid siya sa bahay ni Daniel at Sofia. Sadyang inayos ng mag-asawa ang silid para sa kanila ni Ricardo. Pumasok ang liwanag ng umaga sa mga kurtinang may bulaklak at narinig niya ang mahinahong paghinga ng asawa sa tabi niya. Ito ang unang beses sa loob ng maraming buwan na nakatulog siya ng payapa. Sa kusina, narinig niya si Sofia na mahina ang pag-awit habang nagluluto ng almusal. Nang makita siya ni Sofia, agad itong ngumiti ng buong saya. Magandang umaga, Mama Lucia. Mama Lucia, mga salitang napakatamis, halos pumigil sa tibok ng kanyang dibdib. Magandang umaga, Hija. Nakahinga ka ba ng maayos? Oh, kumusta si Papa Ricardo? Napangiti si Lucia sa pangalang yon. Nung unang beses itong marinig ni Ricardo, napaiyak siya na parang bata. Nagpapahinga pa siya, sabi ng doktor, kailangan pa ng panahon para lumakas ulit. Hayaan mo siyang magpahinga hanggat gusto niya. Dito na ang tahanan ninyo ngayon. Pumasok si Daniel sa kusina, bihis na para pumasok sa trabaho. Hinalikan niya si Lucia sa pisngi, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga, at nakangiting nagtanong, "Anong menu natin ngayon, Ma?" "Naisip kong lutuin ulit yung manok na inihaw na kinain mo kahapon," sagot ni Lucia. "Perpekto, pero kung pagod ka, si Sofia na lang ang magluluto." "Ay hindi naman anak, ang pagluluto para sa inyo ay isa sa mga bagay na pinakamasarap kong gawin." At totoo yun, matapos ang maraming taon na pinaramdam sa kanya na hindi siya kailangan sa sarili niyang kusina, muling natagpuan ni Lucia ang ligaya sa pagluluto para sa mga taong tunay na marunong magpasalamat, pumupuri sa bawat putahe at humihiling pa ng dagdag. Pagkaalis ni Daniel, umupo si Sofia sa mesa, seryoso ang tinig. "Lucia, may kailangan kang malaman." Tumingin si Lucia sa kanya, biglang kinabahan. "Ano yon?" "Kahapon habang nagpapahinga ka, may dumating na kartero." Sabi niya, matagal na niyang hinahanap ang isang Ricardo Herrera. Nag-iba ang ekspresyon ni Lucia. "Iyon ang buong pangalan ng asawa ko." "Alam ko," sagot ni Sofia, sabay abot ng makapal na sobre mula sa ibabaw ng ref. At iniwan niya ito. Sabi niya, mahalaga raw. Inabot ni Lucia ang sobre, nanginginig ang mga kamay habang hawak ito. Makapal, opisyal ang hitsura at may selyo ng isang law firm. "Ano kaya ito?" mahinang tanong niya. "Hindi ko alam, Mama," tugon ni Sofia, "pero baka mas maganda kung gisingin natin si Papa Ricardo para sabay niyong buksan."
Pagkalipas ng 30 minuto, 4 na silang magkakasama sa sala. Nasa sofa si Ricardo, nakapajama pa, hawak ang sobre na parang anumang sandali ay pwedeng sumabog. Katabi niya si Lucia habang sina Sofia at Daniel ay nakaupo sa tapat, kapwa tensyonado. "Sige Ricardo," mahinang sabi ni Lucia, "anuman yan, sabay nating haharapin." Maingat at mabagal na binuksan ni Ricardo ang sobre. Sa loob, ilang pirasong dokumento, may mga selyo, pirma at puro salitang legal na mahirap intindihin. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya na wala ang kulay sa mukha. "Lucia," mahina niyang bulong, "hindi ito totoo." "Ano yon? Anong sinasabi?" Hindi siya agad sumagot. Patuloy siyang nagbasa, paulit-ulit na umiling, parang sinusubukang maintindihan ang mga salita. Nakasaad dito, "Yung lolo ko, si Sebastião." "Ano tungkol sa kanya?" tanong ni Lucia. "May mga ari-arian siya, marami. At ngayon, sa akin na pala nakapangalan." Nagkatinginan sina Sofia at Daniel, parehong gulat. "Anong klaseng ari-arian pa?" tanong ni Daniel, bahagyang yumuko. Muling tumingin si Ricardo sa mga dokumento, tila umaasang nagkakamali siya sa nabasa. 10 gusali sa sentro ng lungsod, lahat may umuupa at... Nabiyak ang boses niya. "May bank account din. Kumikita na ng interes sa loob ng 20 taon. Nanginginig ang tinig ni Lucia. "Magkano ang laman ng account, Ricardo?" Binuklat niya ang huling pahina. Hinanap ang halagang makapagpapabago ng kanilang buhay. 20 milyong reais, Lucia. 20. Sandaling natahimik ang buong silid. Napaawang ang bibig ni Sofia, natakpan ang sarili niyang labi sa pagkagulat. Si Daniel, nakasandal sa upuan, tulala. 20 milyon, ulit ni Lucia. Parang hindi pa rin kayang paniwalaan ang bigat ng numero. "Matagal na pala nila akong hinahanap," dagdag ni Ricardo. "Pinadalhan nila ng mga sulat ang dati nating tirahan." Biglang natigilan si Ricardo sa kalagitnaan ng pagsasalita. Nanlaki ang mga mata sa biglang pagkakaunawa. "Ano yon?" tanong ni Lucia, kinakabahan. "Yung mga sulat, malamang dumating yon pagkatapos nating lumipat sa bahay ng mga anak natin. Nakita nila at itinago." Parang may matalim na tumusok sa dibdib ni Lucia. Alam ng mga anak nila, alam nila ang tungkol sa mana, at sa kabila niyon, pinili pa rin nilang talikuran ang sariling mga magulang. Napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo. "Lucia, mayaman na tayo. Pagkatapos ng lahat ng dinanas nila, kahirapan, pangmamaliit, pag-abandona, sa wakas, may yaman na sila." Ngunit sa halip na galak, kalungkutan ang bumalot kay Lucia. Ano pa ba ang halaga ng kayamanan kung ang mismong mga anak na minahal niya ng buong puso ay naging malamig na estranghero? Tumayo si Sofia at niyakap silang dalawa. "Pama, napakagandang balita nito!" Mahinang tugon ni Lucia. "Oo, pero huli na." Lumapit si Daniel. Ipinatong ang kamay sa balikat ng ama. "Hindi huli pa. Dumating ito sa tamang oras noong natagpuan niyo ang mga taong tunay na nagmamahal sa inyo." Tinitigan ni Lucia ang 2 kabataang ito na hindi lang nagbigay sa kanila ng tahanan, kundi ng pagmamahal at pag-aaruga. Tama si Daniel, hindi huli dumating ang mana, dumating ito sa sandaling may tunay na pamilya na silang mapaghahatian ng kaligayahan. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, alam ni Lucia na kapag nalaman ng mga anak nila ang tungkol sa kayamanan, babalik ang mga ito, magpapanggap na nagsisisi, luluha at hihingi ng tawad na hindi totoo. At ngayong alam na niya, handa na siyang sagutin sila. 1 buwan ang lumipas mula nang malaman nila ang tungkol sa mana. Nasa bakuran si Lucia, nagsasampay ng mga damit sa sampayan nang biglang may malamig na hangin na dumaan at nagpataas ng balahibo niya. Maaraw at tila payapang Sabado iyon, nasa labas si Sofia para mamalengke at si Daniel ay abala sa ilalim ng lababo, inaayos ang tumatagas na tubo. Ngunit may kakaiba sa hangin, isang tahimik na bigat, yung katahimikang dumarating bago bumagsak ang bagyo.
Lumabas si Ricardo sa pintuan sa likod, hawak ang tungkod na ibinigay ng doktor matapos ang atake sa puso. Ang kulay sa mukha niyang bumalik nitong mga nakaraang linggo ay muling naglaho, maputla at nanginginig. Lucia, halos pabulong niyang sabi, may itim na kotse sa labas. 20 minuto na itong nakaparada. Nabitawan ni Lucia ang mga basang labada at agad pumasok. Malakas ang tibok ng puso niya, parang tambol sa dibdib. Mula sa bintana ng sala, nakita niya ang kumikintab na gilid ng isang marangyang Mercedes na tinatamaan ng sikat ng araw, tila isang tahimik na babala. Nahanap nila tayo, sabi niya, nanginginig ang tinig. Paano nila nalaman kung nasaan tayo? Ngunit sa loob-loob niya, hindi na niya kailangan ng sagot. Alam na niya. Pera, mahina niyang sabi. Kayang bilhin ng pera ang lahat. Pati lokasyon ng 2 matandang gustong maglaho na lang sa mundo. 15 mabagal at nakakatakot na minuto ang lumipas sa katahimikan. At saka sabay na bumukas ang magkabilang pinto ng kotse, parang sinadyang eksena. Lumabas si Sergio mula sa driver's seat, maingat na inaayos ang mamahaling kurbata, bawat kilos kalkulado. Sumunod si Sylvia, bumaba na parang reyna, kumalansing ang takong sa semento. Huling lumabas si Mateo, nakayukong naglalakad, naguunat pa at humihikab, halatang inis na maagang nagising. Naglakad silang 3 papunta sa maliit na tarangkahan na parabang sila pa rin ang may-ari ng bahay, parang sila pa rin ang may kapangyarihan. Hindi masigla o masuyo ang kanilang hakbang, ito'y mabagal, tiyak at malamig, parang mga mangangaso papalapit sa kanilang biktima. Sumilip si Lucia mula sa kurtina, naninikip ang sikmura. Mas malaki na ang katawan ni Sergio, malinaw na busog sa buhay. Ang hikaw ni Sylvia ay kumikislap, halatang mamahalin. Si Mateo, suot ang designer shirt na marahil mas mahal pa kaysa kabuuang gastos nila sa kuryente at tubig sa isang buwan. Maayos ang buhay nila, mapait na sabi ni Lucia. Sobrang ayos, nakapag-ipon sila dahil itinapon nila kami. At narinig niya ang tunog na nagpayanig sa loob niya, ang doorbell. Isang karaniwang tunog sa ibang araw, pero ngayon parang kampana ng burol. Dahan-dahang tumayo si Ricardo mula sa upuang kinauupuan niya, kung saan kanina pa siya tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Bawat hakbang ay parang labanan laban sa takot. Ako na ang haharap, mahina niyang sabi. Hindi, mariing sagot ni Lucia, mahigpit na hinawakan ang braso niya. Haharapin natin sila ng magkasama. Hindi nila karapat-dapat na makita lang ang isa sa atin. Sa may gate, harapan sa nakaraan, binuksan ni Lucia ang pinto at nanatiling nakatayo, nakatitig sa 3 taong minsang tinawag niyang mga anak. Halos wala silang pinagbago sa itsura, ngunit may isang bagay na ibang-iba. Ang paraan ng pagtitig nila sa kanya, malamig, walang damdamin, ang tigas ng kanilang tindig. Parang nakaharap siya sa mga estrangherong may pamilyar na muka. Ma, si Sergio ang unang nagsalita, ngunit tunog linya sa isang masamang dula. Pa, sabay sabi ni Sylvia, tumango ng walang init, hindi man lang nagtangkang lumapit. Si Mateo, tahimik lang, palingalingan na parang bumibisita sa bahay na balak bilhin. Anong kailangan nyo? Tanong ni Lucia, nagulat sa lakas at linaw ng boses niya. Anong klasing tanong iyan, ma? Sagot ni Sergio, pinilit ngumiti ngunit malamlam ang mga mata. Dumating kami para kumustahin kayo. Nag-aalala kami. Mabilis na natawa si Ricardo, maikli at matalim. Nag-aalala? Matapos ang 2 buwang walang tawag, walang balita. Lumapit ng bahagya si Sylvia, sinusubukang kunin muli ang kontrol sa sitwasyon gamit ang dating mapang-utos na tono. Pa, sinabi na namin noon, ginawa namin yon para sa kabutihan nyo. Ang tinatawag nilang pinakamagandang lugar ay naging impyerno para sa kanila. At doon tuluyang pumutok ang pasensya ni Ricardo, malakas ang tinig na puno ng galit. Alam niyo ng eksakto kung ano ang ginagawa niyo nang iwanan niyo kami ron.
Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay sa mga bintana dahil sa ingay. Mula sa katabing bahay, bahagyang iniurong ni Aling Medina ang kurtina upang manood. Ramdam ni Lucia ang mga matang nakatingin kahit hindi niya ito tinitingnan. "Pa, huwag kang magsabi ng ganyan," sabad ni Sergio, aligagang lumingon sa paligid, natatakot sa mga usisero. "Pumasok tayo, mag-usap tayo ng maayos bilang mga sibilisadong tao." "Mga sibilisadong tao?" Inulit ni Lucia, nanginginig ang boses, ngunit hindi sa takot, kundi sa pigil na galit. Ramdam niya ang init ng poot na parang nag-aalab sa loob. Ang mga sibilisadong tao ay hindi iniiwan ang kanilang mga magulang sa gitna ng kalsadang walang laman. Sa wakas, nagsalita si Mateo, walang pasensya kagaya ng dati. "Pwede ba? Tama na yung drama. Nandito kami para tapusin na tong usapan." "At anong usapan ang tinutukoy mo?" tanong ni Ricardo, bagaman alam na niya ang sagot. Nagkatinginan sina Silvia at Sergio, ang parehong lihim na sulyap na ginagamit nila noon kapag may tinatago. "Yung mana pa," mahinang sabi ni Sergio, parang bata na nag-e-explain sa gurong ayaw magalit. "Ang mana ni Lolo Sebastião." Tahimik ang buong paligid. Rinig ni Lucia ang malakas at hindi pantay na tibok ng sariling puso. "Paano nyo nalaman yon?" tanong niyang hindi makapaniwala. "Matagal na naming alam," malamig na sagot ni Silvia. Walang kahit anong emosyon sa tinig. "Matagal nang dumarating ang mga sulat mula sa law firm. Kami ang tumanggap. Inipon lang namin. Naghintay kami ng tamang oras." "Tamang oras para saan?" nanginginig na tanong ni Lucia. "Para tapusin na tunggulong pampamilya." Walang pakialam na sagot ni Mateo, sabay bukas ng cellphone at nag-scroll, tila walang interes sa pinag-uusapan. 20 minuto ang lumipas, nasa sala na silang lahat. Pinapasok sila ni Lucia, hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang hindi maiiwasan ang tagpong ito. Hindi na pag-ibig ang nagtulak sa kanya para buksan ang pinto. Matagal nang patay ang pag-ibig na yon noong araw na iniwan siya ng mga anak niya sa daan. Umupo silang tatlo sa sofa na parang sila pa rin ang may-ari ng bahay. Itinukod ni Sergio ang isang paa sa tuhod, inaayos ang mamahaling Amerikana. Si Silvia kinuha ang salamin mula sa mamahaling bag at inayos ang lipstick. Si Mateo, abala pa rin sa cellphone, hindi man lang tumingin sa kanila. Naupo sina Lucia at Ricardo sa tapat nila. Sa magkahiwalay na upuang malapit sa pinto, may layong sinadya, parang nagbabantay laban sa panganib. "Sige," simulang sabi ni Sergio, malamig at pormalang boses. "Dumiretso na tayo. Minanan niyo ang 20 milyong reais at 10 ari-arian mula kay Lolo. Iyan ay pera ng pamilya," dagdag ni Sergio. "Pera naming lahat, pera na iniwan para kay Ricardo." Mabilis na tugon ni Lucia, matalim ang tinig na parang patalim. "Hindi para sa inyo." "Ma naman," sabad ni Silvia, huminga ng malalim at ipinikit ang mga mata na parang batang napagalitan. "Nasa 70 taon na kayo. Ano pa bang gagawin nyo sa ganyang kalaking pera?" "Anong gagawin namin?" Mariing sagot ni Ricardo. Dahan-dahang tumayo gamit ang kanyang tungkod. "Para mabuhay ng may dignidad, para maging malaya, para hindi na kailanman ituring na walang kwenta." "Walang nagturing sa inyo ng ganon," sabi ni Mateo. Hindi man lang inalis ang tingin sa kanyang telepono. "Naghanap lang kami ng pinakamagandang solusyon para sa isang komplikadong sitwasyon." "Solusyon?" Mapait na tawa ni Lucia, walang bakas ng saya. "Ang tawag mo sa pag-iwan sa mga magulang mo sa impyernong yon ay solusyon." "Hindi naman ganon kasama," depensa ni Silvia habang inikross ang mga binti. "May pagkain, may gamot, may bubong sa ulo. May amoy ng kamatayan sa bawat sulok." Sigaw ni Ricardo, nagbibiyak ang boses sa galit. "May mga matandang humihiyaw sa mga anak na hindi na bumalik, mga taong dahan-dahang namamatay sa kalungkutan." "Pasobra ka naman!" Malamig na tugon ni Sergio. "Ang importante ngayon, maayos natin ang lahat." "Maayos?" ulit ni Lucia, puno ng pang-uuyam. "Paano?" "Magsama ulit kayo sa amin," sabi ni Silvia diretsahan.
Alagaan namin kayo at mananatili ang mana sa pamilya kung saan ito dapat. Parang umikot ang mundo ni Lucia. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Halos hindi siya makahinga. Ang kapal ng mukha, ang kawalan ng kahit katiting na hiya. Para bang walang nangyari, parang pwedeng burahin ng isang salita ang lahat ng kalupitan. Ang tatlong ito, ang mga anak na minsang pinagmamalaki niya, ay mga estrangherong puno ng kasakiman. At ang kasakiman nila ang tuluyang sumira sa nalalabing bahagi ng puso niya. Tahanan, bulong ni Lucia. Anong tahanan ang tinutukoy niyo? Yung bahay kung saan pakiramdam namin ay wala kaming karapatan huminga, kung saan ang bawat paghinga ay parang kasalanan. Maibang panahon na yon, sabi ni Sergio, sinusubukang magmukhang kalmado pero hungkag ang mga salita. Ngayong alam na natin ang tungkol sa mana, pwedeng magbago ang lahat. Ngayon pwedeng magbago? Tumayo si Lucia at sa unang pagkakataon, bahagyang nagbitak ang tikas ni Silvia. Ngayong may pera na, bigla kayong nagkaalala na may mga magulang pala kayo? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia, may bit-bit na mga grocery bag, ngunit napahinto agad. Tumigil siya at mabilis na sinuyod ng tingin ang silid. Naroon ang tensyon, ang lungkot sa mga mata ni na Lucia at Ricardo. At ang tatlong banyagang mukhang nakaupo sa sofa na parang sila ang nagmamay-ari ng bahay. Magandang araw, maingat na sabi ni Sofia, malamig at matalim ang tinig. Sabay-sabay na lumingon ang tatlo sa kanya, parang mga hayop na biglang nakakita ng karibal. Sinipat siya ni Silvia mula ulo hanggang paa, simpleng damit, nakatirintas ang buhok, magaspang ang mga kamay, lahat sa kanya ay totoo at payak. At ikaw naman ay sino? Tanong ni Silvia, puno ng pangmamata. Mas hinigpitan ni Sofia ang hawak sa mga bag. Ako si Sofia, anak nila. Bumigat ang hangin sa silid, sobrang bigat na parang mahirap huminga. Napatigil si Mateo at tiningnan siya. Umayos ng upo si Sergio at tumaas ang kilay ni Silvia, kunwari nagulat. Anak, mapaklang tawa ni Mateo. Anong ibig sabihin yan? Inampun niyo siya? Maingat na inilapag ni Sofia ang mga dala. Bawat kilos ay kontrolado, ngunit nakita ni Lucia ang apoy sa likod ng kanyang mga mata. Hindi mo kailangan ng papeles para maging anak ng isang tao, diretsong sabi ni Sofia, titig kay Mateo. Hindi kung totoo ang pagmamahal, hindi kung pinili mong manatili, hindi tumalikod na parang wala silang halaga, parang kulog ang tumama sa mga salita niya sa silid. Tumayo si Sergio, namumula ang mukha sa galit. Makinig ka, iha. Wala kang alam sa pinagdaanan ng pamilyang ito. Hindi mo kami kilala. Alam ko ang sapat, matatag na sagot ni Sofia, hindi umatras kahit isang pulgada. Alam kong natagpuan ko silang may sakit, mag-isa at winasak ng katahimikan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanila. Alam kong umiiyak silang dalawa gabi-gabi, tinatanong kung ano ang nagawa nila para maranasan ang ganitong kalupitan. Nagiba ng diskarte si Silvia, pilit pinapainit ang tinig na parang ina pero halatang peke ang bawat salita. Sofia, tama ba? Talagang nagpapasalamat kami sa lahat ng ginawa mo. Totoo yun. At handa kaming bayaran ka para sa oras at pag-aalaga mo. Bayaran? Natawang malamig si Sofia, ang tawa niya parang yelo na pumutok. Hindi ako nagtrabaho rito. Wala akong isinakripisyo. Binigyan ako ng regalo, ang mga magulang na matagal ko nang pinangarap. Ang drama, bulong ni Mateo, bumalik sa cellphone. Pero tapos na ang kwentong ito. Sasama na ang mga magulang namin sa amin. Kwento! Lumapit si Sofia, mabagal, ngunit matatag ang bawat galaw. Ang tanging ilusyon dito ay yung bigla niyong pagnanais na maging mga anak pagkatapos niyong iwan silang mamatay sa gilid ng kalsada. Tahimik na nanood si Lucia, parang eksenang nakapako sa pelikula. Sa isang panig, ang tatlong taong nanggaling sa sarili niyang laman, mga minahal niya ng walang tanong sa halos buong buhay niya. Sa kabila, isang dalagang nagbigay ng pagmamahal ng kusa,
walang dugong nag-uugnay, walang hinihinging kapalit. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa kanya kung sino ang tunay niyang pamilya. Tama na, sabi ni Lucia, ang salitang iyon ay parang talim na humiwa sa hangin, natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tiningnan ang bawat mukha sa harap niya. Si Sergio, puno ng mapagmataas na tikas. Si Silvia, malamig at kontrolado. At si Mateo, tamad at walang pakialam. At sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nila, naramdaman ni Lucia ang isang bagay na matagal nang nawala: kapayapaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw na ang lahat. Alam niya kung ano ang dapat mangyari at handa na siyang sabihin ito. Gusto niyong marinig ang sagot namin? Tanong ni Lucia, matatag at hindi natitinag ang tinig. Tinig ng isang babaeng muling natagpuan ng lakas. Umayos ng upo si Sergio, kumpiyansang aayusin ng pera ang lahat. Tumawid ng mga binti si Silvia, may ngiting tila nagbibilang na ng milyon-milyon. Si Mateo, hindi man lang tumingin mula sa cellphone. Ang sagot namin, dahan-dahan at mabigat na wika ni Lucia, ay lumayas kayo sa bahay na to. Ngayon din, tumama ang katahimikan sa silid na parang alon. Lahat huminto, ang ingay, ang hangin, pati ang oras. Napakurap si Sergio ng ilang ulit, tila hindi maunawaan ang narinig. Anong sinasabi mo, ma? Ang sinasabi ko, lumabas kayo at huwag nang bumalik. Napatawa si Silvia ng pilit, nanginginig ang boses, ang karaniwang reaksyon niya kapag nawawala sa script. Ma naman, hindi mo pwedeng seryosohin yan. Wala akong nasabi na mas seryoso pa rito sa buong buhay ko, maring sagot ni Lucia. Sa wakas, tumingin si Mateo na wala ang ngisi at napalitan ng gulat. Hindi mo kami pwedeng paalisin, mga anak mo kami. Mga anak? Tumayo si Ricardo, hawak ang tungkod, pero matibay ang tingin. Matagal ng apoy ang bumalik sa kanyang mga mata. Ang mga anak ay hindi nang iiwan ng magulang na parang basura. Hindi yan ganun. Ang mga anak, dagdag ni Lucia, ay hindi nagnanakaw ng mga sulat mula sa abogado at nagsisinungaling ng taon-taon. May dahilan kami, mahina ang tinig ni Sergio. Wala nang silbi ang dahilan nyo, mabilis na putol ni Lucia. Ang mga anak ay hindi bumabalik lang kapag may mapapala. Sa loob ng 5 minuto, sinubukan nilang lahat, mga palusot, kalahating paghingi ng tawad at mga salitang panunumbat. Ngunit wala nang bisa. Tumayo si Sergio, nanlilisik ang mukha sa halong takot, hiya at galit. Hindi nyo pwedeng gawin to. Ang manang yon ay para sa pamilya. Karapatan namin yon. Karapatan nyo, tumawa si Lucia, matalim at puno ng sakit. Wala na kayong karapatan mula noong araw na iniwan nyo kami para mabulok. Sinubukan pa ni Silvia ang huling paraan, mga luha. Ngunit halata sa sarili niyang boses na hindi niya rin pinaniniwalaan. Mapakiusap, alam naming nagkamali kami pero nandito kami ngayon. Gusto naming itama ang lahat. Itama, sumabat si Sofia, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao. Gusto niyong bumawi o gusto niyo lang makuha ang pera? Biglang sumabog si Mateo. Tigilan mo ang bibig mo, dayuhan. Ang perang yan ay amin sa dugo. Wala kang halaga. May halaga kami, matatag na sagot ni Sofia, tumindig ng diretsyo. May halaga kami dahil mahal namin sila at mahal nila kami. Sa sandaling iyon, lumitaw si Daniel sa pintuan. Nakauniporme pa siya mula sa trabaho, ngunit sapat na ang presensya niya para umatras ang 3 magkakapatid ng kusa. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi kailangan. Kami ang pamilyang nanatili, mahinahon, ngunit mabigat niyang wika, noong ang tinatawag niyong tunay na pamilya ay tumalikod sa kanila. Sinubukang makabawi si Sergio. Wala kayong karapatang legal sa kanila. Dadalhin namin ito sa korte. Ganun ba? Malamig ng ngiti ni Daniel. At ano ang sasabihin niyo sa hukom? Na iniwan niyo ang matatanda niyong magulang sa kalsada? Na nilagay niyo sila sa isang lugar na halos pumatay sa kanila? Na hindi niyo sila tinawagan, ni minsan man lang binisita, ni inalagaan?
Bumigat ang hangin, parang may baril na nakatutok sa gitna ng silid. Hindi kailangang kalabitin ang gatilyo. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid at sa sandaling yon, alam nila, talo na sila. 10 minuto ang lumipas sa may gate. Hindi pa tapos to, sigaw ni Sylvia habang paalis patungong Mercedes. Bawat hampas ng takong niya sa semento ay parang mga putok ng baril. Pagsisisihan niyo to lahat. Kalma lang si Lucia nakatayo sa terasa. Hindi niya tinaasan ang boses. Hindi na kailangang gawin iyon. May pinagsisisihan na kami, mahinahon niyang sagot. Pagsisisi naming pinalaki ang 3 anak na hindi natutong magmahal. Lumingon si Mateo, puno ng galit ang mukha. Pag namatay kayo, amin pa rin yang pera. Iyan ang batas. Nakatayo si Ricardo sa tabi ni Sofia at Daniel, nakasandal sa kanila hindi lang sa lakas, kundi sa suporta. Tiningnan niya si Mateo ng diretsyo sa mata. Kung sigurado ka, mahinahong sabi niya, maghintay ka. Pumasok si Sergio sa kotse, marahas ang bawat galaw. Binagsak ang pinto at pinaandar ang makina. Umugong ang ingay ng Mercedes at ilang segundo lang naglaho ito sa kanto. Parang madilim na ulap na tinangay ng hangin. Mula sa mga bintanang kalahating nakabukas, unti-unting umurong ang mga kapitbahay. Ang ilan ay umiling sa pagkadismaya, ang iba na may nagbulungan pa, hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Nang hina ang mga tuhod ni Lucia, kumapit siya sa barandilya ng terasa para hindi matumba. Unti-unting bumaba ang kaba at naiwan ang pagod. Tapos na rin sa wakas, mahinahon niyang bulong. "Oh, Mama Lucia," sagot ni Sofia, niyakap siya ng mahigpit at mainit. "Ang tapang mo, parang isang leon." 1 linggo ang lumipas sa isang tahimik na opisina ng abogado na may kahoy na dingding. Nakaharap si Dr. Castaño, isang kagalang-galang na lalaking nasa 60 na. Maayos ang balbas at may salamin na may gintong gilid. Maingat niyang inayos ang mga dokumentong nakalatag sa makintab na mesa. Nasa tapat niya sina Lucia, Ricardo, Sofia at Daniel, lahat kalmado, tahimik, may kapayapaan sa mukha. "Well then," sabi ng abogado habang sinusuri ang mga papeles. "Ginoong Ricardo, Ginang Lucia, opisyal na, naipasa na sa inyo ng buo ang mana." "At ang mga anak namin?" tanong ni Lucia, mahinahon ngunit may bahid ng kuryosidad. "Wala silang legal na karapatan sa mana habang kayo ay buhay," paliwanag ni Dr. Castaño. "At pagkatapos naming mawala?" tanong ni Ricardo. Ngumiti ang abogado, marahan at may kabaitan. "Depende na po iyon sa testamento na gusto ninyong isulat." Nagkatinginan sina Lucia at Ricardo. Isang tingin lang, sapat na. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Pareho na nilang alam kung ano ang gusto nila. Lumipas ang 2 taon. Ang dating payak na tahanan ni Sofia at Daniel ay naging isang mainit at masiglang kanlungan. Gamit ang bahagi ng mana, pinalawak nila ang bahay, nagtayo ng magandang hardin kung saan ginugol ni Ricardo ang kanyang mga umaga sa pag-aalaga ng mga bulaklak. At higit sa lahat, binuksan nila ang kanilang pintuan para sa mga matatandang nakalimutan at iniwan ng mundo. Nang araw na iyon, abala si Lucia sa kusina, naghahanda ng tanghalian para sa 8. Bukod sa 4 sa kanila, makakasalo sa mesa sina Aling Conceição, iniligtas mula sa isang pinabayaan at maruming bahay alagaan. Mang Juan, natagpuan na natutulog sa ilalim ng bangko sa parke. Aling Maria, iniwan ng sariling mga anak sa estasyon ng bus, at Mang Pedro, nanilisan ng mga anak papuntang ibang bansa at hindi na muling nagbalik. "Lola Lucia!" sigaw ng isang boses mula sa labas. Ngumiti si Lucia, agad nakilala ang masiglang tinig ng kanyang apo, ang 3 taong gulang na anak ni Sofia at Daniel na ipinanganak ilang buwan matapos mapalawak ang bahay.
Pinangalanan nila itong Isabela mula sa pangalan ng dakilang lola ni Lucia. Ang batang iyon ang nagdala ng tawanan, liwanag at bagong pag-asa sa kanilang tahanan. Pumasok si Ricardo sa kusina, mas malusog na kaysa sa nakaraang mga taon, mapula ang pisngi at magaan ang lakad. "Lucia," sabi niya, hawak ang isang sobre, "may dumating na liham." Isang sulyap lang sa sulat kamay sa sobre at agad niya itong nakilala kay Sergio. Yun na ang ikalimang liham sa loob ng 2 taon. Ni isa man ay hindi pa niya binuksan. Ang mga nauna ay diretso niyang sinunog. "Anong gusto mong gawin sa isang to?" tanong ni Ricardo, mahinahon. Hindi nagdalawang isip si Lucia. Inabot niya ito, tinitigan sandali at saka marahang itinapon sa basurahan. "Gaya ng ginawa nila sa atin," sabi niya, ihagis sa wala. Kinahapunan, nakaupo si Lucia sa terasa, napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa tungkulin, kundi sa sariling pagpili. Pinagmamasdan niya ang langit habang nagiging ginto sa paglubog ng araw. Nasa tabi niya si Ricardo, magkahawak pa rin ang mga kamay gaya ng 50 taon na nilang ginagawa. Sa hardin tumatawa sina Sofia at Daniel habang hinahabol si Isabela sa damuhan. Ang iba namang matatandang panauhin ay masayang nag-uusap kung anong mga bulaklak ang itatanim o anong larong pampalipas oras ang susunod. Ganito pala talaga ang ibig sabihin ng pamilya, naisip ni Lucia. Hindi dugo, hindi dokumento, hindi obligasyon, kundi pagmamahal, habag at ang desisyong manatili. Ipinikit niya ang mga mata at taimtim na nagpasalamat sa Diyos sa aral na mabigat, ngunit napakahalaga. Minsan, kailangan mong mawala sa pamilyang pinagmulan mo upang matagpuan ang pamilyang tunay mong nararapat. At nang pumanaw si Ricardo, makalipas ang 3 taon, payapa sa mga bisig ni Lucia sa isang tahimik na umagang tagsibol. Ang kanyang testamento ay nagiwan ng lahat ng ari-arian kina Sofia, Daniel at sa bagong pamilyang kanilang binuo. Para kina Sergio, Silvia at Mateo, tig-iisang real lamang ang iniwan, kasama ng isang liham na nagsasabing, "Sa mga anak na tumalikod sa akin nang ako'y higit na nangangailangan, iniiwan ko sa inyo ang eksaktong ibinigay niyo sa akin. Wala." Hindi palaging mabilis dumating ang katarungan, ngunit kapag dumating ito, dumadating itong ganap.